Mga kapatid, our topic for today, I put it, top secrets. Top secrets of a happy family. Maraming mga pamilya, mga kapatid, sa panahon ngayon ay nagnanais, maaaring ang lahat sa atin, pag tinanong ko sino ang gusto ang masayang pamilya, walang sino man ang nabubuhay, walang sino man ang naririto sa atin, mga kapatid, ang nagnanais ng isang malungkot at hiwa-hiwalay at magkakaaway na pamilya. Every one of us, ang lahat ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nagnanais ng isang maganda at masayang pamilya. But mga kapatid, one of the secrets of a happy family is a happy marriage. A happy marriage. When there is a happiness between the mother and the father, kapag ang magulang, mga kapatid, ang mag-asawa ay masaya, it gives confidence. It gives intellectual and emotional development sa mga bata. Malakas ang impact ng isang magandang pag-aasawahan sa development, sa progress, sa childhood ng isang bata. Now, mga kapatid, I was researching what is the best methodology, what is the best way to raise a child. Marami mga magulang ang nagsasabi na pagka ikaw ay dapat hindi ka mabait, kasi dapat matapang ka. Kasi pag masyado kang mabait, susuwagin ka ng anak mo paglaki. Merong kabait-bait na magulang, pero lumaki ang anak, ay naging problema. Marami naman na nagsasabi na pangit din ang sobrang tapang dahil nagkakaroon ng rebellious spirit ang mga bata. And that is the questions for many years. Marami mga pag-aaral, and one of the research that I have found is the Harvard University research about stress. They found out, mga kapatid, that one of the best ways to raise a child is a loving yet authoritative parenthood. Ang isa sa pinakamagandang paraan ng pagpapalaki ng isang bata, mga kapatid, ay hindi yung sobrang bait, hindi yung sobrang tapang, ngunit loving, mapagmahal na magulang, but at the same time is an authoritative parenthood. There should be a family government. Kailangan may isang gobyerno sa bahay, may isang house rules. Hindi pwedeng wala nang hindi na makilala kung sino ang magulang. Hindi mo na alam kung sino ang anak. Kaya mapapansin mo, noong unang panahon, Sister Chet, sabi ko nito dati, sasabihin ko uli, may mga magulang ay siya, kung hindi ka makikinig sa akin, magpalit na tayo ng pangalan. Ikaw na ang magulang, ako na ang anak. Minsan naiinis na tayo sa mga bata kasi palasagot. But there should be a family government. There should be house rules that the children must obey and must abide. According to the Harvard University of Research, mga kapatid, this is the Harvard Mastery of Stress Studies. They found, and mga kapatid, I want you to listen properly on this because this is very important. The research in Harvard of the United States of America, Harvard is one of the best universities in the whole world. They made a research that adults, yung mga matatanda, yung mga adults na hindi yung mga bata, hindi yung mga below 18, adults that have a good relationship with both parents. Yung mga bata o mga taong nagkaroon ng magandang relasyon sa kanilang magulang, mother and father. Kasi kailangan ng bata, mga kapatid, ang mother and father. Kasi marami mga nag-OFW ngayon, huwag kayo masasaktan, mga kapatid, at ito ay bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Marami mga mother, sinasarili ang bata. Kaya nauso ang naitay, nanay at tatay. Hindi ko kailangan ng tatay mo. Kamukha ka talaga ng tatay mo, para kayong pinagbiak na bangus.
Maraming ganon. But one of the research of Harvard, and this is, mga kapatid, this is surprising to me. The child that has a good relationship with both mother and father at the age of 50, when the child reaches the age of 50 years old, mga kapatid, 75% of these children have no mental illness, have no physical disabilities, mga kapatid. Yun, mga kapatid, ang kagandahan doon. But a child, look at this, mga kapatid, a child which has a good relationship with only either mother or a father, at the age of 50, they found that 50% of these children have suffered mental and emotional illness and physical disability. Look at this, mga kapatid. The child which has no relationship, which has no good relationship with both parents at the age of 50, the research found that 95, almost 100%, 95% of the children, they suffered mental retardation, they suffered abandonment, they suffered physical disability. Could you imagine? Could you imagine that it may be the reason why God put in the 10 Commandments the command for us children to honor our father and our mother. It was a command. Kaya, mga kapatid, it is one of my advocacy now. Tayo mga anak, mga kapatid, kung kayo may mga magulang pa, you have to love your parents. We are so busy growing up and we forget that our parents are growing old. Tumatanda na sila, mga kapatid. Busy na tayo sa mga, of course, may mga pamilya na tayo, may mga iba na tayong prioridad, but do not forget, let us not forget our parents who brought us to this life. Marami mga anak ang nakakalimot. I was talking to one of my niece, or my niece a while ago, or yesterday. Marami mga nakapag-asawa. Kaya pag-aasawa, maingat din kayo dapat. Titingnan mo rin. Kasi may mga asawa na ang mahal lang ay ikaw. Hello, mga kapatid, nakikinig ba kayo dyan? Tamaan dito, walang magagalit, mga kapatid. Alam kong Valentine's ngayon. Si Pastor Don naman nagre-review, Valentine's pa. Kahit na Valentine's, kailangan nating ipagkalandakan itong pagmamahal. Ito naman ay Valentine's din, Brother Matt. Pagmamahal sa ating mga gulang, pagmamahal sa ating pamilya. And this is about love. It is about love, mga kapatid. Marami mga nakapag-asawa ay pinapahiwalay ang mga asawa nila sa kanilang mga magulang. Huwag kang magpapadala. May buhay na sila. Kaya maraming mag-asawa ngayon, mga kapatid, huwag naman kayo magagalit at huwag kayong mamumuhi sa akin. Nagtatago sa pagpapadala. Huwag mo sasabihin sa asawa ko. Patago ito, patago. Hello? Amen, mga kapatid? But what is the Bible saying about honoring your father and mother? Honoring your father and mother, mga kapatid, is a respect in the word of action and words. There's a Greek word about respect. The Greek word of respect, mga kapatid, it means revere. Kaya ang tawag sa ating mga tagapanguna, reverend. Reverend, kapatid, yan ay kababaan. Hindi dapat yan na pagmamalaki. Kaya ang tawag sa kanila, sila ay mababang lingkod ng Diyos. In the same respect, in the same manner, the honor in that word in Exodus 20, it means prize and value. Amen? Pahalagahan ang ating mga magulang. Honoring is giving respect, not only for merit, but in rank. Ibig sabihin, Sister Arlene, maaaring may mga pagkakataon na ikaw ay hindi agree sa iyong magulang sa kanyang desisyon. Pero hindi na pinag-uusapan, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ay ang respeto sa ranggo ng magulang. Amen, mga kapatid. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Children, regardless of age, kahit anong edad nyo, mga kapatid. Kasi may mga tao na, wala kayong pakialam sa akin, matanda na ako.
Sister Alice, kung ikaw ay may magulang pa. Sister Alice, ikaw ba ay may magulang pa? Wala na po, Pastor. Matagal na. Okay. Sister Edna, ikaw ba ay may magulang pa? Meron pa po, Pastor. O, yan. May mga anak na porke matanda na sila, ayaw na makinig sa magulang. Ay, wala na kayong pakialam sa akin, malaki na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Mga bastos at mga tampalasang mga anak. Never speak like that to your parents. Because that is one way of disrespect. That is disrespecting and dishonoring our parents. In Exodus 20 verse 12, God values, pinahalagahan ng Diyos ang paggalang sa ating mga magulang. And again, in the New Testament, isinulat ng Panginoon niya sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Maliban na lang kung tinuturuan kayo magnakaw at gumawa ng masama. Pero kung tinuturuan kayo na maganda, anak, umuwi ka ng alas 6 ng hapon, huwag ka magpapagabi, huwag ka matutulog sa mga kapitbahay, huwag kang sasama sa mga drug addict, huwag ka munang magbo-boyfriend, tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Oh, natatandaan yun, mga dalagat binata pa tayo. Di ba ganyan lagi ang ating mga magulang? Hinahanap tayo pag lubog na ang araw, nasaan ka na? Mayroon pang oras yan. Dapat alas 6 in punto. Pag lubog ng araw, sisipo lang ang magulang. Poot! Pagsilot ng pagsipo ng magulang mo, Sister Christy, takbo ka na. At pag hindi ka tumakbo at narinig mo na yung sipon na yun, pag hindi ka dumating sa oras, biyari kang bata ka. Lumaki tayo sa ganung disiplina. Pero sabi ng Panginoon, that is right. Yun ang sabi ng Panginoon. Honor your father, sabi ng Panginoon, which is the first commandment with a promise. Isang pangako, isang utos, Sister Lorraine, na may pangako ang Diyos na kapag ikaw daw ay gumalang, binigyan ng parangal, kasi honor, parangal. Pagbibigay ng parangal sa magulang, hindi yung ikinahihiya. Pag ang magulang ay matanda na at nakasakay na sa wheelchair, ayaw na ipagtulak, mauna na kayo. Tulak niyo ang sarili niyo. Amen, mga kapatid. Alam niyo ba na ang honoring your parents is the only command in the scriptures that promises a long life? Sister Arlene, kapag ikaw pala ay sumunod, Sister Elaine, sa iyong magulang, kung kayo may mga magulang pa, mga kapatid, at kayong mga anak na nakikinig ngayon sa video at online, amen, mga kapatid, at sa television, sasabihin ko na agad television, baka magkaroon tayo ng TV station, amen, ang Maranatha, we are planning to buy a TV station, mga kapatid. We are asking God to give us a radio station and TV station, mga kapatid. Hindi malabong mangyari yan, mga kapatid. Tama ang sabi ni Sister Marife, tayo ay special sa Diyos. Sa mga nakikinig dyan ng mga bata, amen, mga kapatid, huwag na huwag nyo ikahihiya ang inyong mga magulang. Amen, mga kapatid. Huwag niyong ipagmamakaya sa inyong mga kaibigan ang inyong mga magulang. Laging ipagmalaki na kung wala sila, ay wala kayo. Marami silang ibinigay, marami silang isinanla, marami silang ipinaglaban para lang marating natin kung nasaan tayo, mga kapatid. At marami ang gumagawa ng ganyan. Ipinagmamakahiya, itinatatwa ang kanilang magulang, kinakalimutan ang kanilang mga magulang dahil sa kanilang mga asawa. Ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 35 verse 18 to 19, honoring your parents has a promise of long life as a reward. Bibigyan ka ng Panginoon ng mahabang buhay. Those who honor their parents are blessed. Ikaw daw ay pagpapalain. Ano sabi ng Panginoon sa Romans 1:30? In contrast, those with depraved mind and those who exhibit ungodliness in the last days are characterized by disobedience to their parents. You know what, mga kapatid? Solomon was one of the wisest man ever lived. Solomon, ang pinakamatalinong taong nilalang sa balat ng lupa. In Proverbs chapter 1 verse 8, he commanded the children to obey and respect their parents. Amen, mga kapatid? Kahit si Jesus pag binasa mo ang Luke chapter 2 verse 51,
God, Jesus Christ, submitted Himself. Jesus Christ submitted Himself both to His earthly parents, kay Joseph at saka kay Mary. Sinabmit, basahin mo Luke chapter 2 verse 51. Ang sabi ng Panginoon dito, si Jesus ay sumunod sa kanyang mga magulang. Mga kapatid, hindi porket ang magulang mo hindi nakapag-aral at walang pinag-aralan. Siyempre ang iba sa mga magulang natin, no read, no write. Pero ang dunong at ang karunungan na taglay ng mga yan, mga kapatid. Kaya ang kasabihan, Sister Lorraine, anak, papunta ka pa lang, ako'y pabalik na. Hindi mo sila pwedeng bentahan. We should seek to honor our parents, mga kapatid, in the same way that we bring glory to God. Ang ating pagpaparangal sa ating mga magulang, mga kapatid, ay pagbibigay ng parangal sa ating Diyos. In our thoughts, in our words, in our actions. Pag nagmahal ka sa magulang, Sister Lorraine, hindi lang words, mami, daddy, tatay, nanay, birthday nyo ngayon ha, pero saka na lang, next year na lang papasko ko sa inyo. Lagi na lang ganun ang iyong sinasabi, hindi ka na nakapagpapasko. Wala ka nang naibigay, palagi na lang utang. Amen, mga kapatid. Ang maganda sa isang mga anak, mga kapatid, ay laging sinusuportahan ang mga magulang, lalo na kung wala silang paraang kumita. Amen, mga kapatid. At may mga anak na alam namang walang pinagkakakitaan ng magulang, hingi pa ng hingi. Kalalalaking mga tao, ayaw magbanat ng buto. Amen, mga kapatid. Honor begets honor to God. Alam mo, sabi ng Panginoon, mga kapatid, yan ay ang ating mga kapatid, paki-remove ng pin, kapatid, please. Okay. God will not honor those who will not obey His command to honor their parents. Bakit kaya inilagay ng Panginoon yon, Sister Christy? Why did God actually put to honor your father and your mother in the 10 commandments? It was so important to God. If we desire to please God, gusto mo bang ma-please? Gusto mong matuwa ang Diyos sa'yo? We should honor our parents. Honoring is not easy. Minsan, ang buhay natin, mga kapatid, hindi lagi madali ang pag-honor. Minsan talaga, hindi nakakatuwa. At minsan ay hindi natin kayang gawin. But the Word of God is true. Children, obey your parents because it pleases the Lord. Colossians 3:20. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ako sabi ko nga, you have to demand respect to your children. If you want your children to plant a seed, you as the parent, mga kapatid, tayo ngayon ng mga magulang, at tayo sa ating mga magulang, we as a parent, we have to demand respect to our kids. Huwag mong hayaang bastusin ka ng iyong anak. Even a single word. Anak, hang on a minute. I don't want you to speak like that. I want you to respect me. I want you to respect mom and dad. I want you to do this. I want you to obey the elders. Because when we demand respect to our kids, mga kapatid, they have the opportunity to plant the seed of respect. So that when they grow old, the respect that they have planted upon you, they will harvest. May mga magulang na ayaw turuan ng kanilang mga anak. Amen, mga kapatid? Hello, mga kapatid, nakikinig ba kayo? You have to demand respect. Huwag mong hayaang bastusin ka, laitin ka, basta-bastahin ka ng iyong anak while they are still young. Kaya may mga batang lumalaki. Naalala niyo yung kwento ko, naikwento ko na ito sa church. Ikikwento ko sa mga hindi pa nakarinig. There was a child who was in line on queue to electric chair. May isang bata na nakapila sa Silya Electrica. And he was given the opportunity to say something. What did the boy said on the letter? The boy said, "Give me a pen. Give me a paper, please." Yun ang last wishes
ng lalaking ito bago siya mamatay sa sila elektrika. Ang sabi ng bata, bigyan mo ako ng papel. Bigyan mo ako ng ballpen. Isinulat niya. Ano ang susulatin mo? Sabi ng pulis. Brother Matt, can you mute everybody please? Ano ang sinulat ng bata? The boy wrote a heartfelt letter. Ang sabi ng bata, Dear Mom, the reason why I am here, queuing up, I'm going to face death in the next few hours. But before I go there and meet Mr. Death, I want you to tell you something. Gusto kong may sasabihin ako sa iyo. Dear Mom, the reason why I am here in penitentiary, I would like to blame it to you. You know why? When I was a kid in elementary school, ninakaw ko ang baon ng kaklase ko. Sinabi ko sa iyo, pero anong ginawa mo? Pinagtakpan mo ko, ipinagtanggol mo ko sa principal. Sa susunod na panahon, a year after, nagnakaw ako ng bisikleta ng kapitbahay natin. Ano ang ginawa mo? Pinagtakpan mo ko. Ang ginawa mo, ibenta natin, itago natin, anak. At yung pinagbentahan ay ipinagmall natin. Natandaan mo na may ginawa na naman akong pagnanakaw. Hindi mo ako sinabihan. At Mommy, the reason why I did not know the truth and the right way to live is because of you. It was you who should be blamed. It was you who should be here, not me. I don't deserve this because I was a little child. But because I grew up without understanding the right way to live, I grew up without the knowledge of knowing the Word of God. I found out in the penitentiary, I saw a Bible. You never introduced me to a church. You never allowed me to read the Bible. Where was the Bible when I was young? I grew up. I lost track. I lost my brain because of you. You see, mga kapatid, we should not be afraid to teach our children the right way to live. We should not be afraid to impose for them to be a person of good character. Turuan natin ang mga anak natin, mga kapatid, na mamuhay ng tama, matuwid sa Diyos. Lagi niyong ipaalala sa mga anak ninyo. Narinig mo minsan anak mo nagsinungaling, anak, you have to be careful. I'm asking you, I know this is a simple lie, so a mini lies, but I don't want you to live in this kind of falsehood. I don't want you to live in deception and lies. I want you to be honest, because honesty is the best policy. When you are honest, as you grow old, as you progress in life, you will know that the people around you will trust you, will believe in you, will have full confidence in you because you are a trustworthy. You deserve to be trusted. Turuan natin ang ating mga anak, mga kapatid. Ilapit natin sila sa Diyos. You know why I'm doing this, mga kapatid? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga bata, yung mga sanggol, yung mga anak ninyo na maliliit, I like what Sister Georgina did. Malayo man sila sa atin, hindi man tayo nagkikita-kita, but the parents are trying to mold their children. Ano sabi nila, mga kapatid? You cannot predict the future. You cannot predict what your children will be like. But you can mold them. Pwede mo silang hugisan. Kaya yung mga anak ninyo na laging nakababad sa internet, nakababad sa PlayStation, nakababad sa Facebook. Maganda itong ginagawa ni Brother Ben, Brother Martin, Brother Mark. Pastor Don is saluting you. I am very, very happy na kahit kayo ay mga kalalakihan, mga binata, na sana kayo ay nasa mga barkadahan, nasa inuman, nasa pag-aadik, but your parent, your father wants you to come closer to the face of God. At yun ang kailangan natin, mga kapatid.
Kailangan ng ating community, kailangan ng ating society, the people who can bring the world into a better place. Marami ng mga tao, mga kapatid, kaya marami ng namamatay. Marami ng mga tao ang nawawala ng pag-asa. Marami ng masasamang tao sa daigdig. Simply because, ano ang sabi nila, Sister Arling? Discipline begins at home. Ang disiplina, mga kapatid, ay nagmumula sa tahanan. Kailangan sa bahay pa lang, alam na ng mga anak mo kung saan sila pupunta. Do not always be busy. Kasi may mga taong laging busy. Walang panahon sa anak. Binibili na lang ng mga, of course, pwede naman natin padalan lagi ni Brother Ben yan ng mga PlayStation, ng mga, kung ano mga Game Boy, o ng mga bagong phone, bagong sapatos, bagong relo. Many parents are very succumbed and very engrossed in sending too much of presents to their children that they forget to teach them the right way to live. They fail to teach their children yung tamang code of ethics, code of conduct ng isang tao. Maganda sa tao, mga kapatid, ang may breeding. Ang isang taong may breeding, may pagkatao. Kahit saan kayo makarating, igagalang kayo ng kapwa. At pag ang tao may paggalang sa inyo, mga kapatid, napakagandang buhay niyan. Na ikaw ay ginagalang ng iyong kapwa. Hindi ka binabastos, hindi ka nilalait because of your personality. Because of who you are. Turuan natin ang ating mga anak, mga kapatid. Tayo mismo sa ating sarili. Magkaroon tayo ng magandang pagkatao. Bihisan natin ang ating mga anak. Turuan ng dapat. Yan mga kapatid, pag yan ay naipaalala ninyo sa inyong mga anak, mga kapatid, gaganda ang ating buhay. Now, mga kapatid, our topic is the top secrets of a happy family. Kasi mga kapatid, sinasabi ko yun, there was a research, Sister Alice, you mind you. The parents there were two research made. The parents who did not bring their children to the church, and the parent who brought their children from the early age, from the baby, there were research made. The research came out, and the outcome was this. The children who did not go to a church ever since they were young, they ended up criminals. They ended up early pregnancies. They ended up addicts. And they have ended up becoming a problem of the society. The children who went to the church, the research found out that there was like a 4 generation that was research made. 4 generations. And they found out that the generation after generation after generation, the 4th generation, yung lolo ng lola, yung lolo yung pinaka-lolo nila, they ended up, some are judges, some are lawyers, some are doctors, some are teachers, some are nurses. Most of these children who grew up in a church environment, they ended up having a good professionality. But the people who did not, you see, mga kapatid, the church is not just listening to the word. The church is about inculcating, injecting to the mindset of our family how good to be in the house of God. Huwag kayong matakot, mga kapatid, na dalhin ninyo ang inyong mga anak sa ating iglesia. Saan nyo sila ilalapit? Saan nyo pa sila dadalhin? Sa mga birthday yan? Doon mo sila dadalhin? Hindi natin madala sa church. Why? What is the problem? Mga kapatid, pag hindi natin nadala ang ating mga anak, ngayong mga bata pa sila, paglaki niyan, hindi mo na sila lalo madadala. Kailan pa tayo? And this is the problem. If you really wanted for your children to be good in their future, start now. It is important for us to impose authority. With the loving hand, of course, may balance. Hindi yung sobrang higpit, but it is important as well for the kids to know who is the parent. Amen, mga kapatid? Now,
Number 1, tandaan nyo ito mga kapatid, top secret. At marami dito mga kapatid ay sikreto ng Magsino family. Gusto kong ituro sa inyo ang sikreto ng isang masayang pamilya. Number 1, tandaan nyo mga kapatid, pag kayo makikinig kay Pastor Don, next time Sister Marivic, get a notebook and a pen. Write it down. Kaya kayo palaging bagsak sa inyong klase, hindi kayo nagsusulat. Noong mga class, ano ang tinuro ni ma'am about 1 plus 1? 11 yata yun. Kasi hindi nyo isinusulat. Amen mga kapatid. The importance, Brother Johnny, I like it. Nakikita ko meron kang ballpen at may papel ka. Kasi mga kapatid, pag hindi nyo ito isinulat, makakalimutan nyo ito, Sister Elaine. Ang mababasa mo lang yung buhay ng may buhay. Pag tingin mo sa phone mo, ano kaya nangyari doon sa aking kaibigan na yun? Amen mga kapatid. A good student always right. Ano sabi ng Bible, Sister Alice? Thy word, I meditate it day and night. Pagkatapos ng Bible study, makarinig kayo ng mga turo sa mga lingkod ng Diyos. Kina Bishop, kina Pastora, kay Pastor Don, sa ating mga pastor, sa ating mga Bible teachers. Write it down. Meditate it. Meditate. Magkaroon kayo ng pagninilay-nilay, pagmumuni-muni. Hindi yung nag-iisip lagi kayo kung ano nangyayari sa inyong mga kapitbahay. Walang mangyayari dyan, Sister Edna. Okay, number 1, tandaan nyo, enjoy laughter together. Yan. Maganda sa isang pamilya, Sister Alice, ang laging may laughters. Amen ba, Sister Marivic? Maganda yan. Because laughter is one of the things that helps draw your family together. Kaya marami siguro mga anak hindi na nauwi ng bahay. Kasi pag umuwi ng bahay, puro sermon. Puro na lang sermon, parang punta ng church. Ang isang tahanan ay laging masaya, may tawanan, may kilitian. Kaya ako lagi yung kinikiliti ang aking mga anak. Ako si daddy kikiliti na naman ako. I always kiliti them while they are young. Have fun. Magkaroon kayo ng time to watch movie with the popcorns. Amen mga kapatid. Magkaroon ng bonding time. Ng you and me time. Maraming mag-asawahan, wala nang panahong iilabas ang kanilang mga anak. Amen mga kapatid. Sister Elaine, alam kong malaki na si Sister Paula. Minsan, siya pa rin ang baby mo. Kilitin mo pa rin siya. Have fun. Hayaan mo magkaroon ng tawanan. Alam mo, minsan mga kapatid, kaya minsan di ako makatulog, Brother Matt. Ito si Sister May, bago tumabi sa akin sa gabi, ang ginagawa niya, pinapatulog niya muna si Jewel at saka si Chelsea. Diyos ko, ang kapitbahay namin sa itaas, binububog ko, boom, boom, boom. Alauna ng madaling araw, naghahagikikan pa sila. Sabi ko, ano bang pinaghahagik? Nagagalit na yung ating kapitbahay. Ano ba kayo? They keep laughing and laughing. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa galit ng iba. Ano ba pinagtatawanan nyo? Nothing, Daddy. Nothing. Nothing? What do you mean nothing? Your laugh is outside. I can hear it from the next road. Alauna ng madaling araw kasi nga walang pasok. Have fun. Amen mga kapatid. I want to see your smile. Show me your smile mga kapatid. I want to see your smile, Sister Alice. Alam mo mga kapatid, teka muna. May mga babae akong nakakita nagpapagawa ng kanilang mga kilay. Ito mga kapatid, ito ay side comment ko na lang ha. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Mga kapatid, ito ay kay Pastor Don lamang. May mga kababaihan akong nakikita. Ito naman ay akin, ako'y lalaki mga kapatid ha. Bakit ito mga kababaihang ito nagpapagawa ng kilay, Sister Lorraine? Ang pagkatataas ng kilay, pinapataas talaga ang kilay para magmukha silang matapang. Sabi ko sa akin kaklase, anong nangyari sa mukha mo kapatid? Pinaahit mo ang kilay mong totoo at nagpatato ka ng pagkataas-taas na parang paru-paro? Sabi niya, kasi naman, Pastor Don, para magmukha akong matapang. Ay, ganon. Kaya kinatatakutan ka ng mga anak mo, hindi na umuwi ng bahay. Kasi mukha ka ng matapang ka pa, matapang pa ang salita mo, talagang walang uuwi dyan. Alam mo mga bata, Sister Ellen, pag tinapangan natin ng tinapangan ng mga anak natin, hindi na yun uuwi. Wala nang siglat, wala nang balak umuwi. Walang pagnanais na makauwi. Wala nang silbi. No sense. Anong Proverbs 17 verse 22? A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Yun daw walang saya, nakakatayo ng buto.
Kaya mapapansin mo sa ating church, marami ditong tawanan. Kaya si Sister Arlene din yung ating mga master of ceremony. Palaging tawa ng tawa. Si Sister Arlene, pag nakita mo yan, parang wala ka problema. Sister Arlene, wala ka pa problema. Wala ka pa problema talaga. Kung alam mo lang, marami akong dinadala, pastor, pero itinatawa ko na lamang. Psalms 32:11, be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in the heart. Kailangan din may konting tawanan sa pamilya. Magkaroon kayo ng fun. Pagkakain, tama na yung mga sermon. Naku, ito na naman, kakain na naman kami, kaya ayoko sumabay kay mami at daddy kasi pag sinabayan ko, habang sumusubo ko, ikaw sa pigalay! Hindi na malasahan ang pagkain, kasarap-sarap ng niluto, longganisa at tapa. Ang nalalasahan ay sermon, kaya pag alis ng bata, parang walang kinain. Hindi na sumayad ang pagkain sa tiyan. Habang kumakain, pakainin mo muna. Nakain ka. Sige, kain. Mamaya na ang sermon. Anak, mag-uusap tayo mamaya, ha? Gusto sabihin ako sa'yo. Kaya gusto ko mga gusto ko mga taga Iloilo talaga. Mga taga Iloilo, mga Ilonggo, ang babait na mga yan. Naku anak, papaluin na kita. Galit na galit ako sa'yo. Galit na yan, pero my God! Ang kanilang mga pagsasalita, pagkakalalambot, parang hindi mo alam nagagalit. Minsan ganon, minsan may konting fun, minsan naman kung kailangan disiplinahin natin. Pero tandaan natin mga kapatid, ano sabi ng Diyos? Do not embitter your children. Do not provoke your children. Baka naman sa sobrang palo mo at sobrang pangaral mo, lalo na lang nagrebelde. Amen mga kapatid? So there should be fun in the family. Mahalaga na meron tayong fun. Amen mga kapatid? Maganda rin na meron tayong fellowship. Meron pagsasama-sama bonding. Okay lang kaya tayo uuwi lahat. Amen? Pagka umuwi ka ng Pilipinas, ilabas mo sila lahat sa Jollibee o kaya sa Max Restaurant. Ako lahat ang gagastos. Sa panahong ito, ito lang araw na ito ha, bukas, kanya-kanya na tayo. Dalhin mo sila paminsan-minsan atene sa lalabas, pagpunta ng mga Jollibee, at least pagsama. Alam mo yung sama-sama ng pamilya, alam mo Sister Alice, alam mo pagtabi-tabi kayong lahat, moment yun eh. Lalo na sa panahon ngayon, ang hirap magkatagpo-tagpo at maraming pamilya, mga kapatid, ang umuwi pag namatayan na lang. Pag may namatay, sige uwi tayong lahat. Kasi may namatay. Ayoko ng ganon. Gusto ko uwi ako, buhay pa lahat. Yung walang namamatay, sino namatay? Hindi, bakit? Dapat pa pag umuwi, dapat may namatay. Kasi yun, gano'n na ang ano ngayon eh, ang parang pinaka-barometer, pag umuwi, may namatay. Habang buhay, umuwi at daddy, mami, magja-Jollibee tayo. Alam mo, tinadusan nila, meron kami kinakainan ni nati, na Charmaine, na yung parang buko na may ice cream. Tapos Sister Arlene, alam mo, nagpapaganda doon. Simple lang naman, buko lang naman, may ice cream. Pero nagpapaganda doon, Sister Arlene, alam mo kung ano? Yung choco, yung straw na bilog-bilog na may spiral na chocolate. Ang sarap doon, yun lang pinupuntahan namin doon. Mabibili mo lang yung straw na yun sa 7-Eleven. Pero for some reason, nasaya-saya namin. Habang hinihigop namin, Brother Matt, yung ice cream na may buko, kunwari, parang piling namin na doon kami sa isang paraiso. Ang ganda. Kaya Brother Matt, pag umuwi ka, lahat ng pamilya, magpunta kayo ng Isla Sombrero, magpunta kayo ng mga beach, mga resort, i-enjoy. Maganda sa pamilya ang may fellowship. Pag nawala na yung fellowship, kanya-kanya na. Minsan, parang wala nang gana. Diba? Minsan, mag-ano naman tayo, mag-banding naman tayo. Magkaroon kayo ng Zoom. Kung hindi na kayo magkita-kita ngayon, mag-Zoom lahat. Pati ba naman Zoom, pinagdadamutan nyo pa. Mga kapatid, mag-Zoom naman tayo, na ba kayo? Lumabas kayo dyan, mag-fellowship naman tayo rito, mag-prayer tayo, magkwentuhan naman tayo kung ano nangyayari sa buhay nyo dyan. Amen ba? Isa yan sa mga sikreto. Actually, hindi sikreto, Sister Edna eh. Dapat alam na natin lahat ito, simple-simple lang naman eh. Pero alam mo mga sikreto, Sister Ne, yan ang minsan na hindi nagagawa ng mga tao. Number 3 mga kapatid, gusto kong tandaan nyo ito. At sa lahat ng ituturo ko, itong tandaan nyo. Ang pinakamaganda sa isang sikreto na isang mabuting pamilya, isang masayang pamilya, forgiveness. Pagpapatawad. Amen mga kapatid, lahat ng tao ay nagkakamali, Sister Alice. Walang taong perpekto. Magulang man o anak, nagkakamali pareho. May mga mali ang magulang, may mga mali ang anak, lagi nagkakamali ang anak.
Maraming magulang pagka nagkamali ng anak, sinasabi ko na sa iyo. Oh, umuwi na disgrasya, iniwanan ng boyfriend, nabuntis, sa halip na kaarugain, sasabunutan, sasaktan ng bata. Oh, amen ba mga kapatid? Ano nangyari? Natuto ba yung bata? Eh di ba hindi nangyari na? Maraming mga magulang, ano sasabihin ng kapitbahay natin? Hayaan mo na yung kapitbahay. Lagi namang may chismis. Sa isang linggo may mabubuntis ulit dyan sa kabilang baryo. Iba na naman ang chismis. Hayaan mo na. Ang mahalaga sa isang pamilya, Sister Cecil, ang pagpapatawad. Tanggapin ang pamilya. A key to a happy relationship is not the absence of imperfections, but the presence of forgiveness. Maraming mag-asawahan, maraming dahilan para maghiwalay. Akala mo ba yung mga hindi naghihiwalay, walang paraan, walang dahilan para hindi maghiwalay? Ang iba sa kanila talagang suka na sa mga asawa nila. Pero because handa silang magpatawad at palampasin ang mga pagkukulang atin tumatagal, sumasarap, at hindi naghihiwalay. Handang magpatawad. Kagaya nung prodigal son. Nilos tayo ng bata ang kanyang pera, yung minana niya sa kanyang magulang. Bumalik siya sa kanyang tatay. Ano sabi ng kanyang tatay? Habang papatakbo pa lang yung anak, tumatakbo rin yung tatay. May slow motion pa, nakikita ko yung dalawang mag-ama. Oh my son, I love you, I miss you so much. Pagdating ng bata, meron na siyang script, Sister Alice. Ito ang sasabihin ko sa daddy ko. Pagdating ko sa kanya, sasabihin ko sa kanya, Dad, I made a mistake. Nagkamali ako. Pero Dad, wag mo na lang akong tawaging anak. Gawin mo na lang akong katulong, servant ng iyong palasyo. Ano sabi ng kanyang ama? Mga amang alipin, tayo ay magdidiwang, tayo magkakaroon ng piyesta. Itong aking anak ay namatay. He was dead. He was lost. And now, he was found. He kissed the boy. Walang sisi, walang panunumbat. Amen? Pag bumalik na pag humingi na ng tawad mga kapatid, ang humingi ng tawad, wag nang masyadong hard to get. Humingi na nga ng tawad eh. Hindi, ayoko pa rin, galit pa rin ako sa iyo. Humihingi na ng tawad. Alam mo, tumatawad sa amin, Brother Johnny, yung may mga bumibili, yung mahilig tumawad. Patawad nga. Ano patawad? Ang kasalanan mo. Kaya minsan naman magtitinda. Mahilig sa tawad. Amen? At maraming Kristiyano mahilig sa hiling ng hiling. Hindi pa bumibili nung duhat, kinakain ng duhat, naka 1 kilo ng kinain ng duhat, ubos na ang duhat. Eh, inagubos niyo na ho yung hiling, kinakain na. Amen ba mga kapatid? Mahalaga sa isang pamilya ang pagpapatawad. Ano man ang pagkakamali ng pamilya, at the end of the day, pamilya pa rin tayo mga kapatid. Mga kapatid, pwede ba akong magpatuloy pa? Can I still go on mga kapatid? Because I only have 10 minutes left in my clock. But gusto ko mga kapatid maunawaan niyo ito. At mga kapatid, gusto ko maunawaan niyo ano ang sikreto ng mga masasayang pamilya para hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay. Amen ba mga kapatid? Kumusta na? Magtatanong muna ako. Kumusta na kayo mga kapatid? Buksan yung microphone. Anong payaman? Yan. Mga kapatid, ito, I want you to say this. Because you know mga kapatid, the devil is a liar. The devil wants to destroy, the devil wants you to divide the family. Ayaw ng Diablo, Sister Arlene, na masaya ang pamilya mo. Ayaw nila yan. Ang gusto ng Diablo, magkakaaway. Buti nga sa inyo, nag-aaway-aaway kayo. Yay! Nag-aaway-aaway ang magpapamilya. Yay! Because the devil is a liar. He comes to steal, to kill, and to destroy. But that Jesus came. In John 10:10, Sister Alice, Jesus came that you, your family, have life. And the life abundantly. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon kayo ng magandang buhay. Sabihin natin mga kapatid, sabay-sabay, i-unmute yung inyong mga microphone. Sasabihin natin kay Satanas. Amen mga kapatid? I want, Sister Charmy, you have to unmute your phone. Sister Marife, I want you to say this mga kapatid. Sister May, wag mo nang i-unmute ang phone mo, magkatabi lang tayo, okay? Dahil malakas. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Nakikita mo, the fun is there. Imagine mo, Sister Charmy, lagi na lang tayong seryoso.
Wala nang saya sa pamilya, wala nang gustong umuwi kasi laging Biyernes Santo. Sa Abril pa ang Biyernes Santo, doon na tayo lumungkot. Amen? Now, I want you to say this, mga kapatid. I want you to point your finger to the right. Point your finger to the right and you say to the devil, "Devil, you are a liar. You do not have," sabi mo sa isa, Diablo, "you do not have." Mga kapatid, I want you to say, "Devil, you are a liar. You do not have," sabihin mo, mga kapatid, "you do not have power over my family." Jesus is the center. Mga kapatid, sabihin niyo ito. I want you to say it again. Jesus is the center. Jesus, mga kapatid, ulitin natin. Jesus is the center of my family. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Mga kapatid, can I carry on, mga kapatid? I think I can preach this in series so that hindi kayo masyadong mabored. Mga kapatid, back to mute ulit tayo, please. So, importante ang may forgiveness. Number 2, concentrate on what you have to be thankful for. Amen, mga kapatid? Concentrate on what you have. Concentrate on what you have and be thankful about it. Amen? May mga pamilya na hindi nagiging masaya dahil wala pa sila doon sa kanilang mga hinihiling. May mga pamilya na, wala kasi tayong van. Maganda sa masama tayo sa isang van. Wala pa nga tayong pera. Doon muna tayo sa Kariton o kaya sa Kalesa. Huwag muna masyadong mangutang, maglo-loan ng van para lang may pagyabang. Focus and concentrate on what you have. Amen? Hindi na tayo nakakakain sa labas, hindi ako masaya. Ilabas mo ang lamesa. Doon kayo kumain sa labas para na kayong nakakain sa labas. Amen? Kung may garden ka, Sister Mercy, ilabas mo ang lamesa. O man ka nakakain tayo sa labas. Yay! Kakain kami sa labas. Lalabas lang natin ng mga pinggan, ng mga baso ilabas. Magkaroon ng kaligayahan. Amen? Mag-focus kung anong meron tayo. Anong meron tayo? Tuyo at talong na pinirito. Okay na yan. Pahalagahan kung ano ang meron. Amen? Ang pinakamaganda rin sa pamilya, mga kapatid, accept for everyone's strength and weaknesses. Tanggapin ninyo ang hina at lakas ng inyong pamilya, mga kapatid. May mga pamilya tayo, mga kapatid, ito ay magtapatan na tayo. May mga pamilya, may mga maaaring kapatid natin o mga pinsan natin o mga magulang natin na may mga kahinaan. Maaaring ang iba dyan ay ang pangalan niya ay Rodelio sa araw, pero sa gabi ay Rodelita. Kahinaan yun. Weakness. Pero tanggapin. Because pamilya natin sila. Amen, mga kapatid. Natatandaan mo yung isang lalaki na inilulublog ng tatay. Sabi niya, "Ano pangalan mo?" "Darna ako." Lublub, 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 lublub. "Ano na pangalan mo ngayon? Pag hindi ka umamin, hindi kita ibabangon diyan." Blub, 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 blub. "Ano pangalan mo?" "Darna." "Pag hindi ka tumigil, hindi kita ibabangon diyan." Blub, 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 blub. Nung inaahon ng tatay, "Sino ka na ngayon?" "Jezebel." Ayun, mga kapatid, tanggapin ang pamilya. Anong gagawin mo kung meron kang ganyang pamilya? Itatapon mo na lang? Tatakpan mo ang mukha pag may bisita? Palalabasin mo, lumabas ka. Pumunta ka doon sa malayong lugar para hindi makita ng kayong mga friends. Ipinagmamakahiya. Ang maganda sa isang pamilya, mga kapatid, may unconditional acceptance. Kahiya-hiya man ang ating pamilya, pero pamilya natin yan.
Hindi yan ibibigay ng Diyos sa atin kung ayaw ng Diyos. Amen? Amen ba mga kapatid? Kung may kapatid kang babae, ang pangalan niya ay Josepina, pero mukha siyang Totoy Bato, hayaan mo na. Ganyan talaga. Ang gagawin natin? Talaga naging Totoy Bato siya. Tanggapin, sabi ng Lord. Kita mo, Sister Edna, ang Panginoong Jesus. Jesus Christ was called the friend of the sinners. Maraming mga skriba at mga Saduceo at mga Pariseo nagtatanong, bakit yan si Jesus na yan? Kala ko ba propeta yan? Kasi ang address ng Panginoon ang address ng mga Saduceo sa Panginoong Jesus, mga kapatid, ay siya siyang propeta. Bakit siya kumakain ng hindi nagugas ng kamay? Bakit siya kumakain ng mga makasalanan na yan? Akala ko ba propeta yan? Kung talaga siya propeta, hindi siya sasama dyan. But Jesus Christ, even when the woman was caught in the act of adultery, the man brought this woman caught in the act. But Jesus said, no, I am a friend of sinners. Marami kasi mga Kristiyanong pinagmamakahiya ang mga pamilya porque makasalanan, adik. Anong gagawin natin? Hindi naman natin maiiba ang tao. Sister Alice, anong sabi ng Jeremiah? Anong sabi ng book ng Jeremiah? Who amongst you? Sino sa inyo ang kayang magbago ng kulay ng mga Ethiopian? Who can change the color of the Ethiopians? Who amongst you can change the color of a tiger? Walang sino man ang pwedeng magbago ng kulay ng mga tigre. Kasi pinanganak sila, tigre na sila. Kung ipinanganak silang Totoy Bato, hayaan mo na. Magpakabato na sila. Basta ang mahalaga, tanggapin na lang. At least may bato kayo sa pamilya. Amen ba mga kapatid? Yan talaga ang nangyayari. Huwag nating ipagmakahiya. Because, pag ipinagmakahiya natin sila, hindi ganun ang turo ng Diyos. Lumalabas na tayo dun sa aral ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Amen mga kapatid? Sabi ko nga mga kapatid sa inyo, kung ang inyong anak ay nagkamali at humingi ng tawad, makipagbalikan na kayo, patawarin na. May mga magulang ayaw patawarin ng anak na kapag asawa ng hindi nila gusto. Ayaw ko sa napangasawa mo! Sumisilakbo ang dugo ko pag nakikita kong asawa niya. Ang asawa mo yan, walang pinag-aralan, baduy. Meron ako nakaplano sa'yo. Hindi napapatawad ang anak. Pero nung makita ang apo, my God. Di ba? Mga magulang, matuto tayo magpatawad sa kahinaan ng ating mga anak. I-accept natin kung ano ang naging sila. Dahil hindi naman natin sila pwedeng mabago. Amen ba mga kapatid? Husbands, yung mga asawang lalaki, natanggap nyo na ba ang inyong mga asawa? Wives, naku, yung asawa ko, ang lakas magilik. Yung asawa ko, ganun. Pag naliligo, ang daming mga dumi sa toilet. Huwag ninyong ikwento sa iba ang baho ng inyong mga asawa. Hindi nakakatuwa. May mga babaeng ganun, gustong ipagbida ang kahinaan ng asawa. Natutuwa ba kayo noon? Tanggapin nyo na lang. Napakasalan nyo na yan. Wala nang saulian ito. Walang saulian ng kandila. Sinabi na sa inyo, pag mag-aasawa, mag-iisip-isip. Ngayon, mag-iisip na kayo, nakatatlong anak na kayo. Kasi nagkamali ako. Ha? 6 ng anak mo, kapatid. 6. Buti sana kung dalagat binata pa kayo, hindi pa kayo kasal. Naka-6. Hello? Tapos sasabihin mo sa akin, nagkamali. Sino kayo nagkamali? Siguro pag tinanong ko ang asawa mo, siguro sabihin niya, the feeling is mutual. Yung mga asawa nyo, mga husbands, na-accept nyo na ba ng asawa nyo ganyan? Sa bagay, may mga taong ganon. Pastor, ang tagal ko na naging asawa ito, ngayon ko lang nalaman na ganon pala siya. Kaya nauso ang courtship. Amen? May mga mag-asawahan, hindi pa nakikita, kakasal na. Hindi pa nakikita, pag nakita sila na. Kailan kayo nagsimula ang relationship? January 1. Kailan kayo nakita? January 1. Anong oras kayo nakita? Alas 5. Kailan nagsimula ang relationship? Alas 5. Nawala na yung courtship. Kaya sa mga kababaihan, magpaligaw muna kayo, magpa-hard to get muna ng konti para makilala nyo ng konti ang inyong magiging asawa, lifetime partner. Habang buhay to, Sister Chi. Tama si Sister Chi. Wala pa siya nakikita ngayon. Di ba, Sister Chi?
Lifelong ito journey. Hindi madali ang pag-asawa. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, tama sabi Sister Lorraine ng Panginoon sa Bible, ang nakatagpo ng mabuting asawa ay isang kayamanan. At ang isang nakatagpo ng isang babae, ng asawang babae, ito babae pinag-uusapan sa Bible hindi lalaki. Pasensya na kayo mga kapatid hindi ako nagiging sexist o nagiging bias. Ang sabi ng Bible, ang nakatagpo ng isang babaeng asawa na nager, para daw nakakuha ng isang bato at isang ulang tumutulo sa bubong. Tik, 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 tik. Nakakainis na yun Amen mga kapatid? Kaya dapat tanggapin na lang, Sister Maribik, tanggapin ang kahinaan ng ating mga asawa. Amen mga kapatid? Ano pa ang sikreto ng mga pamilyang mga masasaya mga kapatid? Share your happiness as a couple with your children. Pastora told me this. At sasabihin ko sa mga asawang lalaki, a happy life is a happy wife. Pag napasaya ni Brother Jay si Pastora Madeline, masaya, magandang panahon. Pag napasaya ni Brother Brian si Sister Jen, maganda ang panahon kahit umuulan, kahit winter, parang summer. Ang pinakamaganda mga kapatid sa isang masayang pamilya, yung kayong mag-asawa, dapat nakikita kayo ng mga anak ninyo, nagkikilitian din kayo, Sister Maribik. Kinikiliti mo rin si Brother Dennis paminsan-minsan. Hayaan mo makita ng mga anak mo ni Sister Dennis at ni Brother Matthew, nagkikilitian kayo, masaya kayo. Hindi yung lagi na kayo nakikita, nag-aaway na lang sa bagay. Hindi naman nag-aaway si Brother Dennis, mabait kasi si Brother Dennis at saka si Sister Maribik. Ini-example ko lang. Ipakita ninyo, nagmamahalan kayo. Anong sabi mga kapatid? I think Pastora shared this to me. The most important thing that a father can do for his children is to love their mother. Profound, pwedeng i-Facebook, pwedeng ihugot yan. Ang isa sa pinakamagandang magagawa ng isang ama sa kanyang mga anak ay ang mahalin ng ama ang ina ng kanyang mga anak. There's no better explanation I can do for that. Ipakita na nagmamahal. Amen? Magkaroon ng galang sa bahay. Hindi yung walang galang. Maganda sa bahay mga kapatid, kahit na kayo ay magpapamilya, maganda, may respeto. Nandoon ang respect. Hindi yung tatawagin mong palayaw ang iyong mga kapatid. Halika hito, negra. Halika baluga. May mga ganun, may mga taong ganun. Nasaan yung kapatid nating si Bruhilda? May mga kapatid na, kilala? Kuya, nasaan si Bru? Sinong Bru? Yung si Bruha. Pinag-uusapan pala kapatid. Tawagin ang pangalan, magandang may respeto sa pamilya. Amen mga kapatid. Huwag niyong tatawagin ang inyong mga kapatid na bro, kaya mga kung ano-ano mga ganit, mga magnanakaw, matakaw. Maganda merong respeto sa salita. Amen mga kapatid, kahit kapatid mo yan o magulang mo yan, maganda, may respeto, nandun ang paggalang. Matuto kayo magpasalamat. Iniabot ang tubig sa iyo, Sister Jabing. Thank you. Nakikiusap ka, please. Maganda yung taong ganon. May respeto ang pananalita. Pupunta ka sa bahay ng kapatid mo, wag kang basta na lang pupunta doon na parang ikaw ang hari. Pupunta ka doon, magpapaalitext ka muna. O kuya, pupunta ako dyan. Dadaan ako sa bahay mo, pwede ba akong dumaan? Sign of a professional person. Amen. Kahit kapatid mo yan, pakita mo paggalang sa mga kapatid. Amen mga kapatid. Yan ang pinakamaganda dyan. Number 4, mga kapatid, magpapatuloy ako, konti na lang. Be happy with less. Huwag hanapin ang kulang. Huwag hanapin palagi ang kulang. Kung anong kulang, hayaan mo na yung may kulang. Nagkasama-sama kayo, ay naku, walang matamis. Nakakainis. Walang dessert. Ay naku, maalat ang niluto. May buhok ang kanin. Kung anong hinahanap mo, talaga makikita mo. Kaya Sister May, minsan ayaw makatabi minsan sa pagkain kasi lagi niyang tinitingnan yung kutsara niya may buhok.
Naku, baby, may buhok. Ako, hindi ko nakikita ang buhok. Kasi ako kain ako ng kain. Hindi ko nakikita ang buhok. Wala akong buhok nakikita. Hindi ko hinahanap. Bakit? Ganun din, Sister Elaine. Pag hinanap ang pula at ang kahinaan ng iyong pamilya, makikita mo lagi yun. Huwag mo nang hanapin. Kasi sabi ng Biblia, seek and you shall find. O hindi makikita mo talaga, huwag mo nalang hanapin. Alam mo naman nang nandun na yun eh. Oh. Alam mo nang nalate, may pinuntahan. Huwag mo nang, saan ka nang galing? Ipagtapot mo sa akin, saan ka nang galing? Ayaw na nga sabihin, huwag mo nang buksan ng buksan. Baka pag sinabi sa'yo, magagalit ka rin naman. Kaya may mga anak na ayaw magsabi sa mga magulang, ayaw mag-honest. Kasi minsan, pag sinapag nagpakatotoo, magagalit din lang ang magulang, hindi mo nila mag-honest sa mga bata. Hindi mo sa mga anak mo, pagkakaroon, at pag sinabi sa inyo, nagpapagalit ako sa'yo, pero kaya ako nagagalit sa'yo ay dahil ganito. Huwag hanapin ang kulang. Amen mga kapatid, hanapin nyo yung tama. What's right for your family? Ay, oo, baka nasabi niya lang yun kasi galit lang siya. At saka kayo mga kapatid, pag may nag-aaway sa pamilya, maging ambassador kayo, maging tulay kayo ng nag-aaway, hindi yung susulsulan mo, kakampi ka sa isang kapatid mo, aawayin mo isang kapatid na yon. Ano na nangyari sa atin? Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga nagiging dahilan ng kapayapaan. Blessed are those who are peacemakers, because they will be called the children of God. Tayo mga Kristiyano, dapat meron tayong ganung bertud na pag may nag-aaway, pagbatiin agad. Hindi yung lalong pag-uusapan, sisiraan. Amen ba mga kapatid? Kailangan din sa ating pamilya mga kapatid, yung kinanta ni Sister Maribig, make Jesus as the center of your family. Make Christ as the center of your family. Dati may ganyan kaming malaking billboard eh. Hindi ko lang alam kung nasaan na yun. Pero maganda meron kayong malaking billboard na nakasulat. Pili kayo na. Maghanap kayo sa online. Christ is the center of this family. When you make Christ as the center of your family, of course, Sister Elaine, magkakaroon ng bagaan lagi sa mga kapatid, ang mga magulang. Given na yan. Given. Amen? Pero kapag si Jesus ang naging sentro ng inyong pamilya, lahat kayo ay nakafocus sa Panginoon, ano man ang mga hidwaan, madaling napapagpasensyan. Bakit? Si Jesus ang sentro. Okay, nag-aaway tayo, pero ano ba sinasabi ng Diyos? O sige, magkaroon tayo ng galang, respeto ang desisyon ng isa, hindi yung kailangan mong i-impose. Ako ang pinakamatanda rito, dapat ako ang hari. Hindi gano'n. I-respeto mo rin kahit matanda ka, panganay ka, i-respeto mo rin ang desisyon ng bunso. Kasi pare-pareho na lang naman ang alam nyo. Minsan kakaunti na lang edad ng diferensya. May nakikita ko rito, Sister Mercy, 70 years old, 80 years old. Ang nasusunod pa rin yung panganay, 80 years old. 70 years old yung kapatid, 75. Meron pang hierarchy. Hindi maganda yan. Maganda palagi sa isang masayang pamilya mga kapatid ang pagkakaroon ng courtesy. Pagkakaroon ng konsiderasyon sa buhay at desisyon ng iba. Amen? Ano ba mga kapatid ang isang pwede natin matutunan mga kapatid sa isang masayang pamilya mga kapatid? Make your home a place of kind words. Make your home a place of kind words. Magagandang salita, nakakatuwang mga salita, nakaka-inspire. Amen mga kapatid? Sabi nga rito mga kapatid, you can be a thermometer that measures the temperature, or you can be a thermostat that can change the temperature. At yan ang isang mabuting Kristiyano, Sister Alice. Sa isang pamilya, lagi magkakaroon ng away, pero ikaw ay maging isang thermostat na kaya mong palitan ang init at gulo ng pamilya. You are an ambassador. You are a representation of Jesus Christ, and it's for you to become a bridge of those two parties. Maging dahilan kayo ng pag-uunawaan, ng pagkakabati-bati, mga kapatid, ng inyong pamilya. Ano pa mga kapatid? Believe in each other. Maniwala. Amen? Alam niyo ba mga kapatid na children build a lot of self-esteem that they carry for the rest of their lives when their parents believe in them.
Kapag ang bata, Sister Jabing, Sister Bebing, ay sinabihan mong, anak, may tiwala ako sa'yo. Anak, I know you can do it. Anak, I expect a lot from you. Anak, naniniwala ako na itong mga problemang ito ay malalampasan mo. When you have that kind of positivity sa anak mo, in-inject mo yan every day. Tinuturukan mo yan ng, kumbaga, vaccine every day. Vaccine of empowerment, vaccine of inspiration, vaccine of the Word of God. They will grow up with that kind of self-esteem, self-confidence. I can do it because my mom and dad told me so. Amen? May wag mo sasabihin sa mga anak mo na, hindi mo kaya yan. Ang lakas-lakas ng loob mo, hindi ko sinabi ko sa'yo, hindi mo kaya yan eh. Wag mong gawin yan, hindi mo kaya yan. The more you tell them that they cannot do it, they will grow up. Lalaki sila mga kapatid na may takot, may pangamba, dahil wala kang tiwala sa kanila. Amen, mga kapatid? At maybe I can say this in myself. Maybe the reason why Pastor Don is here, because I have a parents, I have mom and dad who injected me that I can do it. You can do it. Because Christ is with you. Anak, naniniwala ako sa iyo. When I was, first time, I think Pastora told us so about this. When I was going to university. Last 10 minutes, mga kapatid. Ang sabi sa akin ni Pastora, anak, now that you're going now to Manila, I want you to remind this. Anak, ikaw ang panganay naming anak. And I can see Pastora, Sister Cecil, she was going round. She was praying for me and Dad. The first time I'm going to Manila, Sister Alice, that was afternoon. I cannot remember the time. There was still a sun. Kasi sa Pilipinas, pag mga alas 4, alas 5, minsan may araw pa. And I could hear the voice of Pastora. She's going round me. Because I was closing my eyes, I couldn't see. But I could hear the voice was going round. And she was telling me, anak, I want you to remind this. I want you to remember this. Me and your dad will send you to Manila. Because we believe in you. We trust you. But anak, I don't want you to fail us. Because if you fail us, then your brethren, tinuturo ni mami yung aking mga kapatid, kasi 7 kami. Yung mga kapatid mo, anak, mawawalan din kami ng pag-asa sa kanila. So baunin mo, anak, ang lakas, ang tiwala, ang kumpiyansa namin sa iyo. Because we know you can do it. Kasi ako yung first time na aalis sa pamilya namin, Sister Alice eh. Ako yung panganay eh. This is the first time na yung family bond, one will go. Kasi darating yung Sister Alice. Sister Cecil. Darating sa panahon na yung isang pugad na may mga inakay ka, isa-isa dyan, Sister Alice, they will fly away out of the nest. Kaya importante, mga kapatid, na yung pugad na iningatan mo, bago lumipad ang mga inakay, Sister Mercy, baon nila ang salita ng Diyos. Pabaunan mo sila ng mga pangako ng Diyos. Pabaunan mo sila ng tiwala sa sarili nila. Anak, I know you can do it. Anak, alam kong nakakatakot doon, pero anak, kaya natin ito. Kasama natin ang Diyos. Pabaunan mo sila, no? Pabaunan mo sila. Believe in each other. At pag lumaki yan, mga kapatid, hanggang ngayon, kita mo, hanggang ngayon, tanda ko pa rin yung time. And that was like, what? 35 years? Na matagal na yon, o 30 years ago. Pero hanggang ngayon, natatandaan ko yung mga sinasabi ng Pastora. Ganun yan, mga kapatid. Kapag nag-i-inject ka ng mga salita ng Diyos, Sister Mercy, sa iyong mga anak, Brother Ben, yung mga anak mo, lagi sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Lalaki ang mga yan, mga kapatid, magkakaroon sila ng retentivity. Maaalala nila pag dumana sila sa ganung buhay, mga kapatid, nakasalubong sila ng mga problema, they will remember the words. They will remember yung tiwala na itinabaan mo sa kanila. Offer praise. Minsan papurihan mo naman ang iyong mga anak. Palakasin ang kanilang kalooban, hindi na lang lagi nakikita yung mali. Papurihan mo, anak, ang galing mo, anak. Every time now, I tell my children, Jewel, Chelsea, it's time now to bring the plates on the table. I teach them how to wash. I teach them, and then I praise them. I actually intentionally catch them doing something which is right. Anak, you know what? I saw you. You were washing the dishes. I like it. Daddy likes it so much. Papurihan mo sila. Hindi laging pamumula. Amen, mga kapatid?
Okay lang na ituwid ang mga bata. Pero huwag naman yung nawalan na ng motivation ang mga anak. Amen? Nasira na ang kanilang kumpiyansa sa buhay. Huwag yung masyado mapagpuna kahit sa mga mumunting bagay. Yung mga maliliit na bagay palampasin. Kasi yan naman ay nagkakamali talaga. Ano pa mga kapatid? Tatapusin ko nito mga kapatid. Help each other. Magtulungan. Ang isang masayang pamilya mga kapatid, nagtutulungan. Amen? Handang tumulong. A family is a team. Ito ay isang team mga kapatid. You should always support your teammates. Ako, lagi nila ako nagpapadala sa kanila. Wala na silang ginawa kundi padala ako ng padala. Ako mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, Sister Christy. Ano ang gusto mo? Sister Arlene Lusong, ikaw ang padalhan? Ikaw ang tulungan? O ikaw ang ginagamit ng Diyos na daluyan ng pagpapala para ikaw ay makatulong sa kanila? Ako, mas gusto ko na nakakatulong. Kaysa ako ang aabuluyan, ako ang tutulungan, ayoko nang tinutulungan. Amen mga kapatid? Ang isang masayang pamilya ay nagtutulungan. Maaaring kaya ka binibigyan ng Diyos ng pagpapala ay dahil para makatulong ka, Sister Charmy. Kung sasarilinin mo lang ang mga biyayang nasa sayo, baka mamaya dumating na ang panahon na hindi ka nabigyan ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Kailangan ang isang pamilya ay nagtutulungan. Ano ang sabi ng Bible, Sister Arlene Eliza? A brother is born out of adversity. Ang isang kapatid ay pinapanganak sa panahon ng kahirapan. Maaaring kaya ka binigyan ng Diyos. Amen mga kapatid? Para makatulong ka. Alam mo ang chocolate, Sister Alice, bumili ka ng isang tubleron pagkalaki-laki. Kasi ikaw lang kumakain, sasakit lang ang tiyan mo. Pero magtatawag ka ng pamilya, uy, bumili ako ng tubleron, kainin natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Nyam, nyam, nyam. Lahat kayo kumakain, ang sarap. Kahit isang piraso lang ng tubleron na kain mo, parang feeling mo, ang saya-saya mo na. At saka napansin mo, pag tumutulong tayo sa kapwa, Sister Net, especially sa ating pamilya, pag tumutulong tayo, ang sarap ng ating pakiramdam. Bakit? It feels better to give than to receive. Ayoko nung akong pinapadala. Maganda na ako nagpapadala. Nagpadala na ako sa Western Union. Itong reference number, 12345. Magkano? 10,000 pesos. Next month ulit. Ang sarap ng feeling. At huwag ka nang hanap na makakabayad. Huwag ka nang lista ng lista. Huwag tandaan mo, nakalista to. Alisin mo ng listahan, Sister Alice. Bakit? Kung hindi makakabayad yung iyong tinulungan, anong sabi ng Panginoon? Sister Arlene Eliza, kung hindi makabayad yung iyong kapatid, yung iyong pamilya, may Diyos na nakatunghay. Diyos ang magbabayad sa iyo. Whatever you do to your family, whatever you do to your neighbors, whatever to do to your friends, God will do it to you. Gagawin ng Diyos yun. Papayag ba ang Diyos, Sister Cecil, na may utang ang Diyos sa iyo? Hindi. Kung kailangan doblehin ng Diyos, ayaw ng Diyos na may utang. Ano sabi ng Diyos? Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, gagawin ko yan sa iyo. Pag ganyan ang ating pamumuhay mga kapatid, ang saya ng pamilya, hindi nakakatakot. Hindi yung pagtatayo ay meron, ikaw bahala, buhay mo na yan, wala akong pakialam sa iyo. Pero ang dami-dami mo na. Amen mga kapatid, habang tayo ay may buhay at may mga kapatid tayo nakikita natin na naghihikahos, nakikita natin wala nang mapuntahan, hindi masama na tumulong hanggat meron. Amen? Kailan ka patutulong? Saan ka patutulong? Sa ibang tao. Amen mga kapatid? Doon na tayo tumulong sa ating pamilya dahil yung pamilyang yan mga kapatid, Sisters Mercy, yung pamilya mo, kahit anong mangyari, pamilya mo yan. Magkatakbuhan, magkadiinan, Sister Edna, pamilya mo yan. Wala kang tatakbuhan kundi pamilya. Last but not the least mga kapatid, stay active together. Yan. Magkaroon ng time. Minsan mag-invite kayo ng reunion. Amen? Naniniwala ako doon. The family that stays together. The family that stays active together and does more things together creates stronger bonds and are much happier. Yung napasin mo yun? Parang wala namang yung pinag-uusapan, paulit-ulit. Ano ba pinag-uusapan nyo? Wala lang, paulit-ulit lang. Mga bata kami. Yun ang corny-corny eh. Yung meron kayong Zoom, sample, Moreno family, no in-laws. Alisin mo yung in-laws, Moreno family lang. Kasi minsan pag sinabi mo yung in-laws, marami mga intriga.
Meron talagang Moreno families and in-laws. Merong Moreno family exclusive. Oh, eksklusibo. Para walang extra. Amen ba? Oh, Kuwanag family, no in-laws. Pero meron ka pa rin Kuwanag family plus in-laws. Maganda rin naman yung lahat talaga nakakasundo mo. Magkaroon ng isang magandang samahan sa pamilya. Magtawanan. Oy, natatandaan mo! Nung bata pa tayo, nangunguha tayo ng mga sinigwelas, nahulog ka sa puno. Inabot ka ng aso. Oh, di ba? Masarap yun eh. Babalikan mo yung mga memories, mga alaala. Para nakakalakas. Alam mo, ang pamilya, pinagkukuhanan natin ng lakas yan eh. Amen ba mga kapatid? Yan ang isa sa mga sikreto namin hanggang ngayon. Na yan ay, meron kaming ganun. Meron kaming group na Magsino family, no in-laws. And then Magsino family with in-laws. Lahat kami nandun, mga apo, mga ganyan, mga in-laws. Oy, kamusta ka na? Doon tayo humugot ng lakas. Doon tayo kukuha ng lakas sa ating pamilya, mga kapatid. At yon ang mga sekreto ng isang pamilya, mga kapatid. And I believe, Panginoon, mga kapatid. Naniniwala ako na kapag ito ay nagawa ninyo, ang iba rito o lahat ng ito, and then you tell the devil that he is a liar, that the devil has no power over your family, na pagbubuklo-buklurin mo ang pamilya mo, huwag kayong mag-aaway-aaway, magkakapatid. Amen? Huwag ninyong gagawin na magkakaaway. Meron mga ibang reliyon, nag-aaway-aaway. Yung nanay niya, idinimanda na niya. Yung kapatid niya, idinimanda niya. Pinakulong niya yung kanyang kapatid. Wow. Bakit? Sinisira natin ang ating buhay. Sinisira natin ang sarili nating bakal. Ang maganda sa isang pamilya, mga kapatid, solid. Kaya ang Maranatha family, Sister Alice, anong sabi natin? Ang Maranatha, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Amen, mga kapatid. Kumpleto tayo, Ricardos, dito. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Brother John, I just want to call Pastora Lita and Bishop if they have something to add on our topic today. Nandiyan pa ba si Bishop? Oh, nandito kami. Apo. Bishop, meron po kayong dagdag? Napakaganda ng topic na yan dahil talagang very convincing. At yan talaga kailangan ng isang pamilya na magkaroon ng unity mula sa ama, ina at sa mga anak. Ganun din sa mga isang bagay lang na maganda rito. Kapag ka ang isang ang isang asawa na nagkaroon ng asawa, okay, bibigyan ko ng sample. Halimbawa, ikaw, pastor doon. Kung kinapanatid sa pamilya, siyempre, Magsino family na yan. Ito, nilalapit nila sa pamilya mo, sa pamilya ng asawa na dami, dahil siyang kayo dyan. Dahil kung makikita mo, kumapasa mo, ang pinito mo, ng talaga yun na, ang gagawin ng tao. Ang tawag sa iyo ay Mrs. Magsino. Ang iyong loob, ilalakit mo na doon sa Magsino family. Huwag mong ilalayo ang iyong sarili sa iyong pamilya dahil tinawag ka para maging isa, magkaroon kayo ng unity. Amen. O pagkakaisa sa pamilyang ito. At huwag kang maging one-sided lang. Na ang mahalaga sa iyo yung kabilang parte, yung partido mo, pero yung sa pamilya ng iyong asawa, hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya ang isang maligaya, masayang pamilya, ay makikita mo po sa pagkakaisa mula doon sa ama, ina, at sa mga anak. Kasali ang mga malugang dahil kasali na siya sa kanyang pamilya. Ito yung nabibigay sikra sa isang pamilya pagka ang buong bahayan mula sa asawa, malugang at mga anak ay nagkakaisa. Yun ang sikreto ng isang maligayang pamilya. Walang kanyanan, walang tagutan, walang taguan. Ito yung magandang tawag talaga ni Pastor John. Salamat sa Panginoon. Pinahayag niya ang kanyang pagkiyang pagkatao sa bawat isa sa atin. At tayo ay talagang sasabi ko na isang pamilya
Maranatha Jesus Christ Church. Tayo Amen. lahat ay isa. Kaya walang kanya-nay. Hindi mo pwede sabihin na ito'y akin lang. Ito'y solo ko ito. Ang pamilya ko ito ay kailangan makitaan na tayo ay mayroong pagkakaisa sa puso, isip, at diwa. Okay, God bless you. Pastora, meron po kayo? Napakaganda ng topic at ako'y papasalamat sa Panginoon dahil kumbaga parang nagbalik natin yung mga turo at aral na dapat talaga yung maging pundasyon sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng mag-ama, sa buhay ng mga ina, sa buhay ng mga anak. Dahil sa mga panahon na ito ay kailangan talaga natin malikan ang mga turong na yun, ang mga turong ito dahil marami tayong signal talaga pag nakapag-aral na ng konti at ang magulang ay nagkakaroon ng kampunan. Nagsasabi natin sa days na yung pagkanda na siyempre iba na yung nagiging buhay ngayon kaysa sa minsan ay talagang ang mga anak ay nakakalampas. At minsan rin Nakakalampas ng mga pagsasalita, nakakalampas ng mga pag-iisip. Dahil, alam nyo, tama naman talaga yung napakaganda ng turo na kahit paanong galing ng isang anak, ay hindi natin maaaring i-tsapwera ang galing ng isang magulang. Dahil, kumbaga sa karanasan ay nagpapatibay yun at nagpapatatag at ang karanasan na ini-apply ng isang magulang sa mga anak ay isang matibay at malakas na halimbawa para yan ay talagang sundan ang yapak ng mga anak. Mahalaga yun. Kaya salamat sa Panginoon sa mga turo na yan at ako'y nagpapasalamat na napakarami sa Panginoon. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina, nung makita ko nung isang araw ko nakita yung topic nito at nung makita ko yung nalimutan ko sabihin na sabi na kailangan may distribute ang mga teachings na ito at kung maaari lang ay yan ay ma-record. Opo, naka-record po, ma'am. At kinakailangan ay siguro ay sa isang araw ay kailangan din na maituro sa mga church like halimbawa sa Maranatha Maine, sa Maranatha Cebu, masabi rin na sa ating continual pastoral development na ituro dahil very timely ang mga katuruan na yan at kailangan ito kahit pa sabihin natin kayo at tayo ay matatanda na at may magulang ay kailangan ang mga educational guidance na ito para ito ay matayuan, para ito ay masundan ng mga anak at ng mga apo para sa isang matibay at matatag na pamilya, sambahayan, pamahayan at lipunan. Dahil kung ang isang pagsusunuran at pagmamahalan ay magsisimula sa tahanan, magsisimula sa magulang at mga anak, yan ay magiging isang asset ng church, magiging isang asset ng community, at magiging isang asset ng society. Napakaganda ng mga teachings ni Pastor Don. I want to congratulate the Lord sa iyong buhay. I want to congratulate you. Very well explained sa lahat at madaling unawain ang iyong kumbaga ay ang pagkakapaglahad, ang pagkakapagturo, kumbaga ay nararamdaman natin na talagang napag-aralan at saka isa sa pinakamatibay na pundasyon ng iyong pagkapagturo na yan ay ang karanasan. Karanasan natin sa pamilya, karanasan natin sa ating pinagmulan. Dahil kung ito'y basta pinag-aralan mo lang at hindi mo ito naging karanasan sa pamilya, parang kumbaga ay meron kang maaaring hagilapin. Pero palibhasa ay karanasan ito, kaya very convincing. dahil ang pamilya naman, hindi mo naman sasabihin kahit pa naman ikaw isang pamilyang pangkalaniwan o isang kahit pa isang pamilyang
sabihin natin na simple na pamilya, ang pagiging isang masaya at maligayang pamilya ay nasa pagsasama-sama, nasa pagkakasundo-sundo, na sa pagtutulungan. Pinakamaganda sa lahat yun, na walang kanyanan talaga. At saka isa pa yun ang gawa mo eh. Yun ay trabaho mo, yun ay ginagawa mo. Sino man sa mga kapatid mo na nangangailangan, since then ay ikaw ay hindi ka pa naman pastor, wala ka pa sa ganyang profesyon. Kumbaga yan na ikaw. Kumbaga ay ikaw ay naging isang sandigan ginamit ka ng Panginoon bilang isang sandigan ng pamilya mula pa noon sa amin bilang kami mga magulang ko at saka sa mga kapatid ko up to the present ay talagang yun ang buhay ko, yun ang ipinamo mo. Kaya napakadali mong na-relay at napakadali mong na-describe sa church, sa ministry, sa Zoom meeting na ito ang mga katuruan na yan dahil nga karanasan natin sa pamilya. Maraming salamat sa Panginoon dahil yung pagsusunuran ng magkakapatid, dahil hindi lang naman ikaw naging isang panganay na anak, kundi talagang naging isang modelo din sa mga kapatid mo, na talagang natandaan mo lahat yung tinuro ko sa iyo nung ikaw ay magkakaligs na. Talagang nung ikaw ay aking dinadalangin, talagang inikutan kita at saka sabi ko, Panginoon, iyo nga po Panginoong Jesus na lilibiran ng iyong gabayan, patnubay ang aking anak sapagkat yun ikaw ang unang magmamaynila at the same time, 2 kurso yung kinuha mo sa isang punta mo ng Maynila, ikaw ay nag-enroll sa Lyceum of the Philippines, and then pagkatapos doon, sinamahan ka namin sa COP, Cathedral of Grace, sapagkat alam ko, inihanda sa biyaya ng Panginoon ay tumugtog sa aking puso, sa aming puso ng daddy na dahil ikaw ang panganay na anak, kailangan ihanda ka sa ministry dahil sa aking puso, hindi ko na hinangad pa na ikaw ay sabihin natin na kung ano ang kursong kukuhanin mo, kundi ang nais ko lang talaga ay ikaw ay dito sa calling na ito, kailangan talagang ito yung paghandaan dahil alam natin na ito ay nasa bloodline. Kumbaga, ang calling ng Panginoon ay nasa dugo ng pamilya. Kaya bilang ikaw ay isang panganay na anak, 2 kurso yung kinuha mo sa isang panahon ng iyong pag-aaral at maraming salamat sa Panginoon at nakuha mo na natapos mo yon at saka naging matagumpay ka hanggang sa pamula pa ikaw ay mag-college, hanggang sa ikaw ay mag-pastoral ministry, biblical study. At pagkatapos ay nag-aral ka ulit sa masteral mo sa Ateneo de Manila. Salamat ng napakarami sa Panginoon na sa mga panahon din ikaw ay naging scholar ka ng Equitable Bank ng Dawkins Foundation, na talagang ikaw ay inopera ng may-ari ng Equitable Bank na ikaw ay papag-aralin bilang isang scholar ng bangko. Nakuha mo yun at hanggang sa ikaw ay naging professor ng San Juan de Letran. Kumbaga kung karanasan na yan sa iyong buhay ay hindi basta madali, kundi talagang sa gabay at pagtubay ng Panginoon talaga ay ikaw ay inilid sa tamang pamamaraan at ako'y nagpapasalamat ng marami sa Panginoon dahil yung isang magulang, dahil ginawa ko ito talaga sa iyo na ikaw ay talagang dinalangin ko na habang ikaw ay aming inililihin sa dinadalangin, talagang sabi ko, Panginoon, iyo nga pong magpapadala po kayo ng iyong libo-libo manghel para maging gabay ng aking anak sa kanyang pag-aaral sapagkat alam ko, Maynila yan, nakakatakot na kung hindi sa gawa, kung hindi sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon, ay nakakatakot ang magpaaral sa Maynila, lalo na sa mga panahon na ito. Kaya ako'y talagang nanangan sa mga pangako ng Panginoon at ikaw ay aking pinagtagubilin at maraming salamat sa napakayamang biyaya ng Diyos at naging matagumpay ang lahat ng iyon dahil nga ang Banal na Espiritu ang naging pagtubay at naging gabay. Purihin ang Panginoon sa mga teachings na yan at dalangin ko sa Panginoon na yun ay naituro ko sa mga darating na continual pastoral development natin sa darating ngayong linggong ito para sila man ay ma-refresh ng mga katuruan na yan. God bless you mga kapatid. Happy Valentine's Day sa inyo lahat. Maligayang araw ng mga puso. At talaga nakakatuwa ang inyong mga... Ako'y nagdadalak sa
alam niyo talagang nakakatuwa ang gawa ng Panginoon. Dahil yung mga mukha na yan, talagang yan ay ginawa ng Panginoon para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Pagmana kayo ng kayamanan ng kaharian ng Diyos. Congratulations sa inyo lahat and happy Hearts Day. God bless you all. Amen. Mga kapatid, thank you si Pastora. Masyado akong sinabi na ni Pastora ang aking CV. Sabi na Hindi naman. Ano, hindi, dahil kung kahit pa naman sabihin mo na ikaw ay may CV at kung hindi naman ikaw talaga naging isang blessing din talaga sa amin at sa iyong mga kapatid, even sa ministry, even sa community, natutuwa nga din ako, nakausap ko yung isa naging teacher mo sa elementary. Sabi niya sa akin ay, alam mo, Pastora, yung anak mong panganay, ay yan gusto namin kuhanin guest speaker dito sa school. Sabi ko saan? Dito sa atin, sa elementary school. Sa sinisian dito sabi ko, kaya lang ay hindi ka ako makakasigurado kung ano sabi. Dahil ikaw naman nasa bangko pa ng mga panahon na yun. Kaya si akin muna sinabi, and then masabi sa akin, sinabi ko sa iyo, hanggang naging guest speaker ka doon sa elementary school, doon sa atin, at saka sa community. Dahil tapos pagkalipas noon ay nakausap ko naman yung principal ng school. Alam mo, yung iyong anak si Bon, talaga natutuwa ako sa asal ng Papa. Yung very helpful, malayo pa ako. Pag ako nakita nung sa school, agad ay pag siya ay nasa loob ng bakod, ako naglalakad pa natakbo na sa labas ng gate doon at ako'y kukuhanin lahat ng mga gamit ko. Kumbaga yun na yung naging character mo. Dahil talagang alam mo, nasa character talaga ng isang tao yan. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil ang character talaga ay isa sa pinakamahalagang asset ng tao hanggang sa iyong pagtanda. Kahit pa naman ikaw ay isang anak at hindi naman ikaw ganun, wala naman ako masasabing kaya ang kapurihan ay talaga sa Panginoon dahil talaga ang lahat ng meron ka, ang lahat ng meron kami, ang lahat ng meron tayo, lahat ay mula sa Panginoon niya. Dahil kung hindi sa Kanya, ni isa ni anuman wala tayo. Amen. Thank you, Pastora. Pero meron isang bagay akong gustong parating sa lahat ng mga magulang. Ang magulang ay meron tungkol sa anak. Alam niyo yung mga nag-aaral namin mga anak sa Maynila. Isa-isang alam ko ang kanilang schedule. Pinupuntahan ko sila sa kanilang room. Binubuksan ko ang pinto ng kanilang kwarto. At pagka nabuksan ko ang pinto, nakita ko ang anak ko na okay na, alis na ako. Daraw naman ako sa isa pa dahil tatlo yung sunod-sunod na nagkaka-college eh. Kaya napapagkamalan nila ako doon sa eskwelahan na professor. Dahil meron lagi ang clutch bag eh. Kaya ang mga yan, kahit na sila sa Maynila nag-aaral, alam ko delikado, ako rin ang nagbabayad ng tuition fee nila. Minsan, palibasa niya yung mga half scholar, ang mga yan, ako ang nakapila doon sa cashier para magbayad ng kanilang konting tuition fee. Kaya may participation ng magulang sa kanilang mga anak na dapat nilang gampanan at hindi nila dapat pabayaan ang lahat ng yan para may pakita sa mga anak na nagtatagumpay. Meron pa nga akong isang anak nag-aaral nag-aaral naming anak sa UP. Ako nakapila, kukwento ko lang naman na nakakatuwang buhay ng isang ama. Dati na dyan po si Lowell, nakikinig po siya dito. Ayan, si Lowell nandyan. Alam nyo, nakapila ako magbabayad ng tuition fee ni Lowell, saka si Lex. Alam niyo yung mga anak ko, kausap ng kaklase nila, nakakwatong pa, nakasental sa poste yung kanilang kamay. Ako nakapila, ako pinagpapawisan ko sa pila. Ay haba ng pila. Ay sabi ko, sarap ng buhay ng mga anak ko ito. Ang tatay ang nakapila. At ang mga anak ay nakikipagkwentuhan sa mga klase, nakakwatro pa ang paa. Dahil sabi ko, ang sakripisyo talagang kahit na may lagdat-lagdat pa, papalitin ko yung portlo para bisitahin sila, puntahan sila kung talagang napasok sa klase. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa pagkubay ng Panginoon sa ating mga buhay, lahat naman sila ngayon ay mga Lahat ay nakatapos. na sila. Kaya mga kapatid, Kahit na inaasahan na paano na suportahan, matulungan, ang Panginoon ay marunong sa atin lahat. Kaya huwag kayong galala Amen. dahil kayo ay mga anak na nais ng Panginoon na makatanggap din ng biyaya at pagpapala.
At saka kami, sa mga panahon na yun, Pastor Don, alam mo, kaya nakakatuwa din ang gawa ng Panginoon sa buhay natin dahil natatandaan ko si Love na ngayon nga siya ang principal ng Asa School sa Maranata. Sa puri ng Panginoon, kung sino nag-aaral, palibasa yung pag-aalis ng bahay, sabi ko, ito tabi ang pamasak, ito ang inubaon, ito ang baon ni Kuya, ito ang baon mo Love, ito ang baon ni Lala. Ito ang baon ni Lex. Ganyan. Sabi sa akin nila, Mami, ako po pamula nung first year, ang akin pong baon na ibinibigay ko sa akin, ganito na pong kalaki. Hanggang sa mag-graduate. Ay, ako po, Mami, ngayon yung fourth year na, gagraduate na po ako. Hindi pa po ninyo dinadagdagan yung aking baon. Yung pa din ang baon niya, sabi niya. Hindi naman siya nagreklamo, kundi sabi niya sa akin, kung pong first year ako, ganito pong kalaki yung binabaon ko. Ay, ako po, Mami, ngayon yung fourth year na, ay hindi pa po ninyo nadadagdagan ang baon ko. Pero yun naman, hindi naman siya nagreklamo. Kaya lang, sabi niya sa akin, ay sige po, Mami, dahil pagka dinagdagan po yung aking baon, baka po ang magkulang naman ay kay Kuya o baka po ang magkulang ay kay Lala. Baka po naman si Lex ay wala. Sabi ganyan sa akin. Nagkukwento siya sa akin. Sabi niya sa akin, alam niyo, Mami, ako po ay naglalakad mula po doon sa may Quirino Avenue hanggang doon sa boarding house. Ako po ay nakakakita ng fried chicken na tinitinda doon sa may bubog. Baga sa may bubog na puro fried chicken ang tinitinda doon sa kanto ng kanyang binababaan. Sabi niya, ako ang ulam ko pagdating sa bahay ay ligo. Yung baga sardinas na ligo na bilog. Dahil pinapapagawa ko ngayon ng ligo sa Maynila dahil wala namang rep doon sa kanilang tinutuluyan. Wala naman silang rep doon. Kaya ang baon lagi nila ay mga dilata, mga ligo, isang sardinas. Sa sardinas nga ligo. Tapos sabi niya sa akin, Mami, ako po ay nakakakita ng fried chicken doon sa kanto na aking binababaan. Ako po ay malayo na. Ako po ay nakatingin pa po doon sa fried chicken. Malayo na po ako. Hanggang sa pagtingin ko po doon sa fried chicken, ay gusto ko po na sanang bumili. Pero iniisip ko naman baka ho ako tulangin dahil yun daw ay araw ng Huwebes. Sabi niya, ako ay Huwebes na ngayon. Pwede na siguro akong bumili ng fried chicken. Ngayon, sabi niya sa akin, sabi nila, Mami, iniisip ko na lang po na pag-uwi ko na lang sa bahay, sa bahay lang ako mangangain ng fried chicken. Dahil baka daw siya umuwi, baka daw kulangin ang kanyang pamasahe. Hanggang sa sino'y nabunggo, meron daw, sa katitingin daw niya doon sa fried chicken, ay may nabunggo siya pala ay nakabunggoan na nung isang, dahil nakatitig siya sa fried chicken, ilakad siya ng lakad, nabunggo siya ng isang taong kanyang kasalubong. Sabi niya, naku, sorry po, ay nakatingin siya doon sa fried chicken. Sabi daw nung kanya nabunggo, sabi niya sabi, may naiwan ka? Sabi niya, ay wala po. Sabi niya, anong tinitingnan mo? Ay wala po, nagdire-de sorry po. Nagkukwento siya sa akin, ay namibiling-biling yung luha nila na gusto daw niyang bumili ng fried chicken. Alam niyo, nung kinalunisan ko, sabi ko, dinagdagan ko yung baon mo para pagdating mo ng Maynila at ikaw ay mapaibig ng fried chicken uli, ay ikaw ay makakabili na. Sabi niya sa sabi niya sa akin, alam niyo, Mami, ako po bumili ng fried chicken, hindi na po ako nagbigat ng bukas ng aking sardinas. Alam ko po ako mapagpasok ko, bibili po ako talaga ng fried chicken. Kaya paglabas daw niya ng araw ng Lunes, bumili siya ng fried chicken. At ang kanya daw ginawa, yung sardinas, binuksan na lang niya ng araw ng Martes ng hapon. Dahil yung Lunes ng gabi at saka yung Martes ng umaga, ang iniulam niya ay fried chicken. Kaya pag naalala ko yung kwento na yun ng aking mga anak, alam niyo, ang mga anak, pag tinuruan natin talaga na sila maging masikap sa buhay, marami din silang mararanasan ng mga pagtitiis sa buhay. Pero yung pagtitiis na yun ay magiging isang aral din sa kanila para yun din ang kanila maituro sa kanilang mga anak. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa teaching mo, sa sermon mo, Pastor Don, at talagang na-recall ko yung mga nakaraan ninyo nung kayo ay mga nag-aaral pa. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, alam nyo, sorry mga kapatid, we are extending out of time. Pero gusto kong samantalahin ito mga kapatid na itong aming itinuturo mga kapatid sa inyo, mga kapatid ko, ay mga personal first-hand experience. Hindi ito mga kinuha sa Google, hindi ito mga binasa sa internet. Ito mga kapatid ay
susi ng masayang pamilya. Maganda mga kapatid ang may masayang pamilya. Amen mga kapatid. Alam niyo pa, hindi ito naikwento ni Pastor, kukwento ko na ito. The first time, Sister Edna, na ako ay nakapagtrabaho sa bank, yung kumita ako, at may mga, alam ko, may mga teenager dito, may mga nakikinig dito online at sa ating iba't ibang platforms. Alam mo, Sister Edna, ang aking naging layunin na bago ako mag-asawa, ay dahil kami kay Sister Edna ay lumaki sa Vito Cruz, ang aming tinitirahan doon ay isang kwarto lang, Brother Johnny. At itong kwartong ito, halos minsan kami 3, 4, isang kwarto ay napakasikip, napakaliit lang naman ang kwarto namin. Kami ay magkakapatid ay may mga double deck. Ay pag kami naliligo, Brother Johnny, yung aming nililiguan sa Maynila ay kalalaki ng daga. Yun ang kasabihan, Sister Alice, na ang daga mas malaki pa sa pusa. Takot ang pusa sa daga. Sa laki ng daga, lumaki kami sa ganon. Hanggang sa nakatapos ako, ang isa sa akin naging layunin, Sister Alice, ay sabi ko bago ako gusto kong pagpalain ng aking parents. Alam mo, nung nakatrabaho ko, Sister Alice, humanap ako ng hulugan na kondo. Yung kondong maliit lang naman, di naman malaki, 33 square meters lang naman, malapit din sa De La Salle. Pero that was mga 1990s pa yun, o 2001 or 2000 something, many years ago. Alam mo, first time na pumasok si Pastora, I think Pastora can attest to this, ang sabi ni Bishop sa akin, alam mo ba yung mami mo, nung pagpasok sa kondo, gumulong-gulong sa floor. Mami, kayo magsabi dyan kung totoo yun, pero narinig ko lang yung kay Dad. Totoo yun. Dahil kayong magkakapatid ay, dahil kayo ay talagang, tuwi na lamang may magmamaynila, pagod kami sa kahahanap ng bahay. Alam mo yung marami namang dalagang bahay na mababayaran, kaya lang ang mamahal. Sabi ko, kung tayo babayad ka ako dito ng 5,000 isang buwan sa apartment, ay kayo ako, ay wala na kayong akong babaunin. Sabi ko, wala na kayong. Kaya sabi ko, kailangan natin kumuha lang ng mga siguro hanggang mga 2005, hanggang mga 2005 na boarding house. Sabi ko gayon. Ngayon ay palibasa nakasama ka nga namin noong mga panahon na yun. At hindi ko naman alam na ikaw pala minamumuno sa iyong isip na gayon na sabi na apartment ko na talagang maliit, tapos hanggang ngayon hindi malimutan nilala yun eh. Ngayon ng malalaking daga, maliit na banyo, ang borders 12, pero isang banyo lang ay pinagmamadali sa umaga ng pagpasok. Kaya sabi niya, kaya nung tayo magpagawa, nung ikaw bumili na ng apartment, ng condo, sabi mo sa akin, Mami, kayo po iluluwas ng Maynila at ako po ay meron lang po akong taong kausap, ay kayo po makipag-usap po sa tao, at dahil kayo po ay may tatanong lang po sa inyo. Siyempre kami na may lumawas, hindi ko wala akong kaalam-alam doon. Sabi namin, pupunta po kayo dito sa street na ito at ito pong taong ito, ang inyong kakausapin, sila po ay, ang sinabi ko po kung anong sasakyan ninyo at saka kung anong hitsura ninyo. Sabi ko gano'n, mas matanda ang daddy ko kaysa sa mami ko. Sabi ko ganyan. Tapos pagdating namin doon sa may Hanson Plaza, sabi sa akin parang sila yung hinahanap. Sabi mo sa akin kayo po ang pumunta doon, ayun po yung kakatagpo yung tao doon sa Maynila ay parang pong tomboyis na parang siya po ay nakagupit lalaki. Sabi mo ganyan sa akin. Ngayon pagdating ko doon, kinausap ko yung lalaki, sabi niya, kayo po ba yung mami ni Don? Sabi ko, oo, ako nga. Sabi ko gano'n. Sabi niya, kayo po ay sumama sa akin at ako po ay may ipakikita sa inyo. Sabi ko, ano yun? Natatakot ako. Sabi ko, ito na talaga ito. Sabi ko, paano mo nakilala ang anak ko? Sabi niya, ay tumawag po siya sa akin. Ang anak po niyo si Don Magsino. Sabi, ay oo. Sinabi ko, oo, ako nga. Sabi ko, sumama kami. Pagdating natin, kami sinama doon sa loob ng building, napakalaking building. Sabi niya, pasok po kayo dito. Sabi gano'n sa akin. Kami ngayon pasok. Umakay kami, sabi niya, nag-ano siya sa elevator na hanggang 7th floor, sabi niya. Sabi ko, saan punta natin? Wala po, meron lang po akong ipakikita sa iyo. Sabi ko, hindi naman kami nag-imigan. Pagpasok namin sa loob, ma'am, sabi niya sa akin, ito po yung
condo unit na kinuha po ng inyong anak para po, sabi ko, para kanino? Sabi niya, ay para po sa inyo, para po ito sa inyo. Sabi sa akin, sabi ko, ano para sa inyo? Ba't wala siya nababanggit? Wala siya nasasabi? Eh sabi nga po sa akin, ito po daw po ay surpresa niya sa inyo. Alam niyo, nung aking pagdating ko, talagang iyak ako. Ako iyak talaga. Talagang hanggang ngayon naalala ko, ako talaga naiyak. At nung makita ko na yung ang ganda ng tubig, napakalamig ng tubig, napakaganda ng maganda. Bagamat siya maliit dahil kumbaga sa kondo ngayon, malaki na yun eh. Dahil ang mga kondo ngayon sa Maynila, maliliit na. Mas malaki pa din yung bali yun ay 37 square meter. Malaki na yun ngayon kung i-compare natin sa mga bagong kondo dahil itong sina Pastor Don, bumili yan ng maraming mga kondo sa Manila pero hindi kayo kalaki. Sabi ko talaga, paano niya nakuha sa inyo, basta ito po para sa inyo. Alam mo, nakita ko, ito po ang pangalan, nakalagay po dito sa pangalan ninyo, ito po ang pangalan ng condo unit na ito, sa Big 7 po, ito po ay nakapangalan po, kayo po, ito Maria Estelita Maxino. Sabi ko, ako na, ito po lang sa inyo po ang pangalan ng pagmamayari ng condo unit na ito po ay binili ng inyong anak, at ito po ay bigay po sa inyo, ito po yung regalo niya sa inyo. Alam niyo mga kapatid, ako talagang dahil malinis ang sahig, naka-tiles ang salas, tapos si Akbar po ay naka wood tiles. May terrace pa doon may maliit na terrace pa yung condo na yon. At ang pagtingin ko, napakaganda ng tisanet, napakaayos. Alam niyo, ako'y talagang nagpagulong-gulong na doon at ako'y talagang nagpasalamat sa Panginoon. Winelcome po, Panginoon. I welcome you here in this house. This is yours and this is your gift and I want to thank you, Lord. I am now welcoming you here. Stay here, live here, oh God. This is your property. Inaanyahan po, sabi ko, kagaling-galingan, hali kayo, pasok kayo. Kayamanan ng buong Maynila, hali kayo. Kayamanan ng buong Pilipinas, hali kayo. Kayamanan ng mga bansa, hali kayo, pasok kayo dito. At alam niyo mga kapatid, yung condo na yung doon tapos lahat ng mga anak ko mula sa mga hanggang sa aking bunsong anak at hanggang sa aking apo, doon siya na nakatira at doon siya hindi namin pinaupahan yun at yun ay doon nakatira yung aking mga anak na nagmamanila, doon sila naroon. Kaya maraming salamat sa Panginoon at yung condo unit na yun ay talagang doon nagmula ang maraming condo unit ng magkakapatid na yan, si Lindon, si Don. At maraming salamat sa Panginoon at lahat ay naging natagumpayan. At inanyayahan po, kayamanan ng buong Maynila, kayamanan ng buong Pilipinas, kayamanan ng mga bansa, isang lahat kagaling ay invited at welcome po doon sa loob ng kwarto na yun. At hanggang ngayon mga kapatid, talagang napakaganda ng ano na yun, ng buo ng kwarto na yun. Hanggang ngayon napakalinis dahil amin yung pinapupuntahan, pinalilinis. Yung aking apo doon nakatira sa kanyang pag-aaral at kahit pa ilan ang mag-aaral sa Maynila ng mga apo, doon lahat sila titigal dahil 37 square meter na condo unit. Kaya maraming salamat sa Panginoon at kaya nung kami magpagawa ng bahay sa Pilipinas, alam niyo mga kapatid, hindi ba niyo naitatanong? Dahil sa naging karanasan ng aking mga anak, ang aming ipinagawang banyo sa aming bahay, siyang 9 bathroom. Dahil nasa naging karanasan ng aking mga anak sa Maynila na talagang pila ng pagligo, sabi ng aking mga anak, Mami, masakit na po ang tiyan ko. Kung kailan naman ako talaga nasa kanagtatagal ng paliligo, sa katagal ng paggamit ng banyo. Kaya nung kami magpagawa ngayon ng banyo ngayon sa Pilipinas, siyang 9 bathrooms with toilet and bath. Kaya ang papuri ay isa para sa Panginoon lamang. At lahat ng yan, ang ginamit din ng Panginoon ay ang magkakapatid naman yan. Purihin ng Panginoon. Yun ang gusto ni Pastora. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's sa inyo lahat yan. Konti na lang mga kapatid. Yun ang gusto kong iwanan sa inyong mga kapatid na pagpalain din ninyo ang inyong mga magulang. Be a blessing to your parents. Kung buhay pa sila, be a blessing to your family. Kasi mga kapatid, yan ang paghuhugutan natin ng lakas. At ano man ang inyong itinanim sa inyong mga magulang, aanihin naman ninyo yan sa inyong mga anak. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Brother Johnny, meron pa tayo? LOP pa po, Pastor. Okay. Sige, kapatid. Sir. Maraming salamat po. Puri ng Panginoon sa buhay niyo po, Pastor. Pastoral, Reverend Pastoral Dayton.